Kumusta po? Kailangan niyo po bang linisin ang kwarto? Kailangan po ba ng linis ng kwarto? Hoy, maghunos dili ka. Ako lang po ang tagalinis. Ano ba nang gusto mong gawin? Tingnan mo ako. Maganda ba? Tulungan mo ako. Pakiusap. Hoy, tol, wag mong galawin ang babae ko. Susu. Tol, Kuya, mali. Ako yung pinili. Tinutulungan ko siya. Tinutulungan. Ang ibig mong sabihin, siya na isang sunamayaman, ay? Ran. Ikaw pala. Chenli. Hindi ko akalain ganyan ka pala. Nakakadiri ka. Ranran, ito ba ang boyfriend mo? Siaran, nagtatrabaho ako ng husto sa labas. Ikaw naman, naglolokohan kayo ng ibang lalaki. Naglolokohan? Anong ibig mong sabihin sa naglulukuhan? Boss ko ito. Kung hindi dahil sa kapatid mong palaging problema, na parang pabigat, hindi ako maghihirap ng ganito araw-araw. Ara-araw, pagdududahan mo lang ako. Ano pa nang kaya mong gawin? Boss Zhang, ito, anong nangyayari? Ang tagalinis ba sa hotel ninyo? Isang tagalinis, nagbigay pa ng gamot sa girlfriend ko. Anong gagawin ninyo dito? Wala, ako. Boss Zhang, pasensya na po, kasalanan ko sa pamamahala. Nag-abala pa kayo. Chenli, bumati ka na kay Boss Zhang. Bakit? Dahil isa kang tagalinis na walang katayuan. Tanggal ka na. Guard. Itapon niyo siya sa labas. Opo. Bitawan mo ako. Sige, Alice. Lumabas ka. Dahil mayaman at may kapangyarihan, pwedeng baliktarin ang katotohanan at tapakanangdangan. Zangyang, Siaran. Babayaran ko rin to. Nakikita ko pa rin ang presyo ng mga bagay. Siaran. Bakit siya ganyan ang suot? Ranran, hindi ko na mapigilan. Kasalanan ni Chenli ang lalaking iyon. Binigyan ko na ng gamot si Sulin. Sana ay madali na nating masakup ang Kingyun Pavilion. Ngayon, nasira ang lahat. Marami pang pagkakataon kapag natupad na ito. Ang mga bagay na ito, sa iyo at sa akin. Huwag muna ito. Nagising ang aking kapangyarihan. Yun pala, nasagasaan ko ang balak nitong dalawa.
Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Tingnan mo, maganda ba? Tulungan mo ako. Pakiusap. Ang lalaking iyon. Sino iyon? MS Su, hinahanap ka ni Emars Hang sa 3,402. Sino? Si Susu. Susu, pakinggan mo ako. Susu. Serves you right. Susu. Kuya, may nangungulek ka na naman ng utang. Takot na ako. Gusto ko nang umuwi. Mangungulekta ng utang. Hindi ba binigyan kita ng card? Nasaan yon? Sabi ni Atranran, kinuha para sa bayarin. Pero sabi lang sa akin ng nurse, walang nagbayad. Hiwalay na si Kuya at Siaran. Shushu, huwag mag-alala. Magkakaroon na ng sahod si Kuya. Ang card na yon, ako na ang bahala sa bayarin. Kahit pa ito ang pinakamalaking antique street sa Jinhai. Bakit puro peke ang mga ito? Subukan natin dito. Hoy, kukunin ko ang bote na ito. Hoy, kuya, magaling ang mata mo. Ito, galing ito sa lumang bahay. Pinagsumiksikan kong makuha. Family heirloom. Tama na, kung may isang tunay man lang sa tinda mo, kakainin ko ang buong tinda. Ano ba alam mo? Tingnan mo ang glass. Ang fire stone, ito, ay tunay na mula pa sa panahon ni Emperor Qianlong. Huwag maniwala sa kanya. Hanapin mo. Wholesale price, free shipping. Ikaw. Tunay ito. Ganito lang ang halaga. Sige, bihira ang nakakaintindi. ₱1 Qianlong Imperial Kiln. Masyado bang mahal ang piso? Par, pwede mo namang gawing urinal. Hindi ito pagbili, kung may mahanap tayong magandang bagay, hati tayo. Hindi ko rin kailangan yan. President, mula nang magwagi ka rito noon, lumalago na ang negosyo natin sa Antigo. 8,000? Nakakita ako ng kayamanang nakakahalaga ng 8 milyon. Kung hindi, si President Zhao ang hari ng Jinhai. Ito ang estudyante ni Qian mo. Nagbayad ka na naman na matrikula, pero matigas talaga ang ulo ng batang to. Huwag yung takip. Binasag mo na? Bakit mo binagsak? Ang bilis mo magalit. Anong kinabukasan mo? Kahit peke, wala namang. Sino nagsabi sa inyo na ang kayamanan ay yung sirang bote? Hindi magkasama ang platito at bote. Yung kulay ng pintura. Yung asul na disenyo. Pa ang tunay na Antigo. Bakit ko to hindi napansin? Dumaan ka, huwag palampasin. King Dynasty Blue and White Porcelain. Tunay na sigurado. Subasta ngayon na. Simula sa 50,000. 50,000? Kahit tunay, hindi abot ng 50,000. Nababaliw ka na ba sa pera? Nagbibiro ka ba? Opisyal na kusalanan ng Emperor Qianlong, tunay na tunay. Kapag nakalampas mo to,
Wala nang ganitong pagkakataon. Ako, 80,000. 10,000. Ako, 20,000. Ako, mas mataas pa. Alamin mo ang background niya. 30. Sige, meron pa ba? 36. Umalis kayo. Sino ang nagpahintulo sa iyo magtinda dito? Alam mo ba ang mga patakaran sa Antigo? Kapag nilabag, kukumpiskahin. Kung matalino ka, ibigay mo. Mga lokal na sindikato yan. Para sa kayamanan mo yan. Tumakbo ka na. Ang laki ng kinita. Ming Dynasty Longkan Celadon Bowl, 17,000. King Dynasty Aaron Redcop, 20,000. At ito. Sabihin na nating 80,000 lahat. Ayaw na mabuti, papahirapan ka. Saktan mo, kunin ang mga gamit. Gawin mo. Hinto. Sino ka ba? Makikialam ka sa akin? Tingnan natin, kailan pa naging oras na para sa mga kite tulad ninyo na magkalat dito. Kite, ngayong araw ay ipapaalam ko sa iyo. Angulo. Sino ka talaga? Pangulo ng Appraisal Association. 1.76 metro ang taas, 62 kilo ang timbang. Mga sukat, 6 isang matandang lalaki siya. Bakit ko kailangang malaman ang kanyang mga sukat? Angulo. Paano natin ituturing ang mga ito? Sa hinaharap, ayaw kong makita sila sa Jinhai. Salamat sa pagtulong ng senior. Kaibigan, maganda ang iyong blue and white plate, 200,000, bibilhin ko ito. Senior, dahil tinulungan mo ako kanina, mas mababa ay okay lang. Mabuting bata. Ang matandang lalaki ay hindi sasamantalahin ka. Tanggapin mo. Nga pala, kung mayroon kang mga kayamanan sa hinaharap, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. CJ, At saka, sa larangan ng Antigo, kung may problema, maaari mong sabihin ang aking pangalan anumang oras. CJ. Mabuti, ang bayad sa gamot ni Xiao Shu ay may pag-asa na. Pangulo, sa iyong katayuan. Bakit mo kailangang bumili ng maliit na bagay? At binigyan mo pa siya ng personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Ang layunin ay hindi para sa blue and white plate na ito, ngunit para sa kanyang tao. Maaaring siya ay isang tangang bata na may suwerte. O kaya, siya ay isang master na nagtatago. Ang bayad sa ospital ay may pag-asa na. Ngunit ang mga sumusunod na paggamot ay nangangailangan pa rin ng maraming pera. Ano ang gagawin ko? Bakit sa gabi? Mas maraming tao. Hindi mo alam, ang lugar na ito ay isang antique street sa araw. At sa gabi ito ay isang ghost market. Ghost Market. Nakita mo ba ang mga stall na ito? Noong nakaraan, ang Pangulo ng Jinhai Antique Appreciation Association, si Pangulong Zhao dito, gumastos ng 8,000 at nakuha ang isang kayamanan na nakakahalaga ng 8 milyon. Mula noon ay naging tanyag siya. Talagang maraming magagandang bagay. Tingnan mo, boss, tingnan mo. Kingyun Pavilion. Ganito na lang. Ikaw pala. Little God of Wealth, bakit ka nandito? Nakabili ako ng mga antigo. Ipuputok ko na. Little God of Wealth, malapit na ang bagong taon. Pahiran mo naman ako ng swerte. Anong pahiran?
Ganito, yung mga gago na yun. Binayaran ako ng mahigit 800,000. Hoy, hoy. Nandito ako para magbenta, ibang presyo yan. Kuipot. Naku, little god of wealth, halika, umupo ka. Upo ang 45 milyon, pinaupo mo lang ako basta. Uminom ka ng tsa. Tasang 18 milyon. Lahat ng gamit dito, tunay. Lahat ng ito, hinanap ng master ko. Marunong ka rin pala sa ganito. Ah, ako. Sabi ko lang. Na pala. Yung plato dati, nabenta ng 200,000, hati tayo, sabi ko. Little god of wealth, hindi god of wealth. Ang yaman mo at ang bait mo. Mahal na mahal kita. Anong ginagawa ninyo? Tingnan mo ako. Maganda ba? Tulungan mo ako. Pakiusap. Ikaw pala. Senior sister, bakit namumula ka nang makita si Little God of Wealth? Ikaw. Anong gagawin mo? Ako ang biktima dito. Aray. Anong tradisyon mo ba to? Ako. Ikaw nga talaga. Susu, pakinggan mo ako. Susu. Zangyang, nakakadiri ka. Ako. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Tumabi ka. Susu, pakinggan mo ako. Susu. Ikaw na naman? Siyempre, magkasalubong ang magkaaway. Zangyang, hindi mo ba narinig si senior sister? Pinapaalis ka na. Bingi ka ba? Paalisin mo ako. Sisling, alam ko hindi tayo parimil. Sobra na ang pagpapakita ko sa iyo. Akala mo ba aso ako na laging sumusunod? Pumunta ako sa Kinyon Pavilion ngayon para sabihin sa inyo, ang Kinyon Pavilion. At ikaw, pati ikaw, lahat kayo ay akuin ko ngayon. Mga tao. Ano ang masasabi mo sa aking Kinyon Pavilion? Hindi na kailangang alalahanin ni Jijang. Ma! Senior brother. Master, dumating ka na. Ang matandang Zhang ngayon ay, hindi pa ba namamatay? Kailan pa naging karapatan ng mga bata na magdesisyon? Master Su. Mali ang narinig mo kanina. Narinig ko na ang Kinyon Pavilion ay sasali sa Juzhou Treasure Appraisal Conference, kaya dinalhan ko kayo ng regalo. Regalo. Master, huwag mo siyang pakinggan. Ang Zhangyang na ito ay masamang tao. Ang Juzhou Treasure Appraisal ay napakahalaga. Tingnan muna natin kung ano ang paglalaruan ni Zhangyang. Tangin. Ang tunay na Moon Spring Painting. Kung ipagbibili ito, hindi bababa sa 80 milyon ang halaga. Kung ito ay tunay na gawa ni Tangin, hindi lang 80 milyon. Kahit 100 milyon ay sulit. Bukod pa rito, kung makuha natin ang lawang ito, magkakaroon tayo ng puhunan para manalo sa Juzhou Treasure Appraisal Conference. Jijang. Magkano ang presyo ng Moon Spring Painting? Kung kaya ng Kinyon Pavilion, hindi ako magkatawad.
Sa totoo lang, Master Su, matagal ko nang gusto si GNG, Susu, kung magiging mag-asawa kami. Ang lawang ito ay regalo ko sa inyo bilang dot. Ang sanyang na ito ay talagang hindi tumitigil. Noon, hindi niya napahamak si Sulin, ngayon naman ay pinipilit niya. Peke ito, paano ko sila babalaan? Ma, huwag mong payagan. Malinaw na. Sinasamantala niya alam niya pa rin. Tama, Master. Huwag mong payagan. Ang sangyang na ito, hindi mo alam kung ano na naman ang masamang bala. Ma, ang taong tulad ni Sangyang, hindi ko talaga siya pakakasalan. Bukod pa rito. May boyfriend na ako. Ha? Ano? Kailan nangyari yon? Bakit hindi ko alam? Tulungan mo akong palayasin siya. Ed, seryoso ka ba? Para lang makahanap ng magandang dahilan, pati ang ganitong malaking bagay, ay hinahamon mo? Hindi tama yan. Susu, huwag kang mag-arte. Sej, chenli ka talaga. Lagi mo akong kinokontra. Ang pag-aasawa, kailangang igalang ang kagustuhan ni Susu. Ang larawang ito, ang aming Kinyon Pavilion ay kayang bilhin ng mataas ang halaga. Mabuti, napakaganda, dahil ang Panginoon ng Supavilion ay napakabuti. Kung pera ang pag-usapan, gawin natin ng formal. Ang lawang ito, 120 milyon, hindi natatawad. Nababaliw ka ba? Mahal ang larawang ito, totoo, pero hindi naman kailangang 120 milyon. Nanay, ang bagay sa Diyos sa Ulunjayan, maaari tayong mag-isip ng ibang paraan. Hindi naman kailangang itong larawan, sinasamantala niya tayo. Guro, hindi kami takot na hindi makuha ang lawang ito. Ngunit, kung ang lawang ito ay mapunta sa iba, sa Juso Treasure Appraisal Conference, tayo ay lubos na mawawalan ng kontrol. Kung hindi na tayo makakuha ng ranggo, tatanggalin tayo sa industriya. Tama, sabi ko, binibining Su. Hindi ka naman siguro nakakalang ang antigong ito na mahigit 100 milyon ay pang repolyo sa daan. Madali lang makuha. Ang larawang ito, bagaman bihira. Mas bihira ang taong marunong tumingin ng kayamanan. Bukod pa rito, nakakilala na tayo ng isang dalubhasa sa pagtatasa ng kayamanan. Ako ang sinasabi mo. Tama, Zhangyang, maghintay ka lang na. Matalo ka ng hasto ng Little God of Wealth. Matalo ng husto, sabi ko, Panginoon ng Supavilion, ang dalawa mong tangang estudyante. Napagtripan na ba? Ito ay isang tagalinis lang sa hotel. Kung marunong siya sa antigo, ako, kahit aso ay kayang magtasa ng kayamanan. Susu, ano ba talaga ang nangyayari? Tama si Young Master Zhang, talagang hindi ako marunong. Ay naku, ang galing mo ngayon. Pero ang pagpapahirap sa iyo, parang likas na sa akin. Yuquan painting, kopya mula sa panahon ng Republika. Panginoon ng Supavilion, huwag mong tanggapin ito, peke ito. Fake, ang larawang ito ay tiningnan ko lang ng mabilis. Ang papel, tinta, estilo ng pagsulat at diwa ay pawang masinaunang lasa. Paano mo ito nakilala? Little God of Wealth. Nakikilala mo pa ang mga detalye. Huwag kang magpakitang gilas. Ikaw na isang tagalinis na hindi pa nakakapasok sa pintuan. Alam mo ba kung ano ang hitsua ng tunay na gawa ni Tang Yin? Nagmamagaling ka lang dito. Kung peke ang lawang ito, kakainin ko ito. Swerte, matibay din ang ngipin ko kung ito ay tunay. Hinain ko ang mesa na yon. Sij, matapang ka. Ngayong nandito si Jisoo, ang may-ari ng pavilion. Pakiusap, maging saksi po kayo. Sij, Ang dalawang ito ay sina Jichu at Jili mula sa Antique Appreciation Association. Ang paggatasa ngayon ay pangungunahan nila. ay, nandito rin si Jizhang. Sana po ay maging patas at makatarungan ang paghusga ninyo ngayon. Mapatunayan sa lahat. Ito ang mahalagang dala ni Jizhang. Sage po. Little God of Wealth, alam mo ang lahat tungkol sa mga koleksyon ng iyong maestro. Walang problema ito, di ba? Naniniwala ako sa kanya. Talagang walang problema. Beses sa pagkaluma ng papel, pagtagos ng tinta, at ang estilo ng pagpipinta, ang lawan na ito ay tunay na gawa ng pamilya Unong Ming Dynasty. Tumutugma ito sa estilo ni Tang Yin sa kanyang huling bahagi ng karera. Tama. Ang lawan ay buhay ang espiritu. May kakaibang ningning. Ito ay tunay na gawa ni Tang Yin. Impossible yan. Ano ang impossible? Sinabi na mismo ni Jitsu na siya mismo ang nagtasa.
Tunay ang larawan ko. Ay, Kalokohan. Nagkunsabahan kayo kanina. kunsabahan? Nakatayo lang ako rito. Sino ang nakakita na nagkunsabahan kami? Kung di mo matanggap ang pagkatalo, sabihin mo na lang. Ngayon, lumuhod ka ng maayos at magpakumbaba sa akin. Kapag nasyahan ako, pahihintulutan kitang umalis ngayon. Iksu. Pakitignan niyong mabuti. Luma nga ang larawan na ito. Pero kopya lang ito mula sa Republic of China period. Walang halaga. Binata, kanino ka nag-aral? Saang gallery ka nagtatrabaho? At sino ang nagrekomenda sa iyo sa industriyang ito? Sariling pag-aaral. Isang taong wala pang kaalam-alam sa industriya. Ang lakas ng loob mong magsalita sa harap ko. Jisoo, saan mo ba nakuha? Ang batang walang alam sa mundo? Kung may pagdududa sa pagiging tunay, baka naman. Maghanap tayo ng iba pang magtasa. Jisoo, pinag-alinlanganan mo ba ang aming association? Tigilan na ang salita. Nagtasa na ang dalawang ginoo. Tunay ang larawan ko. Ngayon, agad-agad. Kainin mo ang mesa. Zhang Yang, Tama, wala silang karapatang magpasya. Dati, akala ko ay cute ka lang. Hindi ko inakala na isa ka ring lalaking kailangan ng proteksyon ng babae. Okay lang, kung di mo makakain mag-isa, hahanap ako ng tutulong sa'yo. Mga tao. Ano ang gagawin mo? Hawakan siya. Pakainin ng mesa. Gawin ninyo. Kinyon Pavilion. Ang saya-saya naman ngayon. President Zhao. siya ang pangulo ng Appraisal Association. Si Ginoong Zhao Binyan ang haligi ng antigong mundo sa Jinhai. Sa isang salita niya, matutukoy ang tunay o peke. Isang tingin, buhay o kamatayan. Narinig ko, siya at ang aking guro. Ay nagkita dati. Nakita ko siya. Ginoong Su, kamusta? Nandito ako ngayon. Sa antigong kalye para sa negosyo. Kaya dumaan ako. Presidente Zhao, naaalala niyo pa ba ako? Ah, ikaw na naman, binata. Mabuti ang may tapang, pero dapat alam mo rin. Kung kailan tatahimik, huwag kang makipag-away. Si Ginoong Zhao pa ang inaangkin mo, ngayon, ipapakita ko sa iyong walang alam na baguhan. Kung sino ang hindi mo dapat guluhin sa antigong mundo ng Jinhai. Ang larawan na ito, Presidente Zhao, ito ang mahalagang koleksyon ni Ginoong Zhang. Original na Moonspring ni Tang Yin. Tunay. Kung tunay ito, kayong dalawa ay aalis sa Appraisal Association. Ikaw. Baka nagkakamali kayo? Kanina, sina Ginoong Chu at Li ay nag-appraise na. Tunay ang larawan ko. Tunay, sa ibig mong sabihin, sa talento, kakayahan, at kalooban ni Tang Yin. Ganto lang ang kalidad ng kanyang gawa? Narinig mo, Ginoong Zhang. Sinabi ni Presidente Zhao, pek ito. Kayong dalawa, sinira ninyo ang pangalan ng asosasyon. Ako, nagkamali ako. Kami, hindi pa kami ganap na bihasa. Nakakahiya. Nagkamali? Hindi bihasa? Sa tingin ko, ang puso ninyong dalawa ay nadungisan na ng pera. Ano ang pundasyon ng aming Appraisal Association? Nakalimutan ninyo? Kredibilidad. Pa sa kaunting kita. Nagsisinungaling kayo. Nasaan ang kredibilidad ng asosasyon? Paano kami mananatili sa Jinhai? Tama ang sinabi ng presidente. Nagkamali kami. Sage, tigilan ninyo. Kayong dalawa, mag-empake na at umalis. Mula ngayon, huwag na kayong lalapis sa mundo ng antigo. Presidente, pakiusap dahil sa aming serbisyo. Sa asosasyon sa loob ng maming taon, patawarin ninyo kami. Kung alis kami sa industriyang ito, paano na ang amin? Huling taon? Sige na, umalis na kayo. Hindi na kayo makakapagtrabaho. Sa appraisal, kung magagalit pa ang presidente, baka ipagbawal tayo sa buong industriya. Ito, bilis. Ginoong Zhang. May nakalimutan ka ba? Parang sinabi mo kanina. Kung peke ang larawang ito, kakainin mo ito. Ginoong Zhang, ang lahat ng narito ay mga saksi. Nandito rin si Chairman Zhao, hindi ba't gusto mo umayaw sa utang? Sage. Aminin ko. Chen Li.
Kitty, Ikaw ang nagsimula. Huwag mong sisihin kung hindi na ako magpapakabait. Zangyang, cutie. ako, Cutie. ako, Cutie. ako. Cutie. Ikaw ay nangahas na murahin ako. Durugin siya. Ang kakayahan ko ay mapabagal ang oras. Hindi lang kita minumura. Sasaktan pa kita. Sino? Sino ang nanakit sa akin? Ginoong Zhang, walang tao dito. Sino ang nanakit sa akin? Walang nanakit sa iyo, Ginoong Zhang. Baka naman may espesyal kang hilig. Ikaw ba? Ikaw ba ang nanakit sa akin? Huwag mo akong pagbintangan, Ginoong Zhang. Nakatayo lang ako dito. Hindi kumikilos. Ginoong Zhang, kung may nararamdaman ka, pumunta ka na sa ospital. Sino nga ba? Sino? Lumabas ka. Sino? Sino? Sino ang nanakit sa akin? Sino? Lumabas ka. Sino nga ba? Ginoong Zhang, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Baka naman dahil sa dami ng masamang ginawa mo, nakakita ka ng multo. Nakita ko si Kitty. Sino? Sino nga ba? Sino ang nanakit sa akin? Sino? Sino ang nanakit sa akin? Hala, inatake si Ginoong Zhang. Nagsusuka ng bula. Bilisan. Tawagan ang ambulansya. Ginoong Zhang, Ginoong Zhang. Halika na, Ginoong Zhang. Sa totoo lang, nakakagaan ng loob. Maraming salamat sa paglutas sa problema ng Kinyon Pavilion. Little God of Wealth, hindi ba pumunta ka sa Kinyon Pavilion para magbenta ng antigo? Na. Muntik ko nang makalimutan ang pangunahing bagay. Ito ay Han Dynasty A Knife Jade Cicada. Ang Mother of Pearl inlay na ito ay mula sa panahon ng Emperador Qianlong ng Dinastyang Qing. Gawa ng Imperial Workshop. Isang inlaid lacquer bots. Lahat ito ay antas museo ng mga kayamanan. Batang kaibigan, lahat ba ito'y iyong nakamkam? Ay, Tatanong lang, kanino ka nag-aral? sa totoo lang, wala akong guro. Ito lang. Tungkol sa mga bagay. Naamoy ko ang lumang amoy. Si Chairman Zhao. Lumang amoy. Magandang pagsasabi. Ero. Ngayon, wala nang nakakaamoy ng lumang amoy. Batang kaibigan, ikaw. May likas na talino. Kung mag-aaral ka, may magandang kinabukasan. Sa totoo lang, sa larangang ito, wala akong interes. Gusto ko lang kumita ng pera. Baka naman, may problema ka? May sakit ang kamag-anak ko. Ang kasunod na paggamot, nangangailangan ng malaking halaga.
Master Su, ang mga ito'y napakamahal. Ako lang. Baka hindi ko makuha lahat. Baka pwede tayong magtulungan. Bilhin ito, para matulungan natin siya. Ano sa tingin mo? Sang-ayon ako. Simulan na natin. Batang kaibigan, ang kabuuan ay mga 20 milyon. Sa presyong ito, payag ka bang ibenta? Chairman Zhao, Master Su. Tinantya ko na ang mga ito. Mga 18 milyon. Sa halagang iyon na lang. Hindi ako hihingi ng higit. At, sa 18 milyon, pakikuha ng 1 milyon para kay Mina. Kung wala siya, hindi ako makakakuha ng unang kita at wala akong pagkakataon. Na makilala sina Chairman Zhao at Master Su. Ang 18 milyon ay pautang. Ang natitirang 2 milyon ay paunang bayad para sa iyong paglahok sa Jusao Appraisal Conference. Para sa Kingyun Pavilion. Payag ka ba? Siyempre payag ako. Malaking halaga ito. Mula sa proseso hanggang sa pagdating sa account, baka, mga 1 o 2 araw. Susuha, samahan mo muna si Chen Li sa ospital. Bayaran mo muna ang mga dapat bayaran sa ospital, huwag maantala. Ang paggamot sa pasyente. Gayon ay bisperas ng bagong taon. Huwag din hayaang mag-isa ang pasyente. CJ, Maraming salamat, Master Su. tara na. Et, Little God of Wealth, hintayin mo ako, tutulong din ako sa ospital. Master, ang 9 Provinces Conference, matagal nang napagkasunduan na ako ang pupunta. Talaga bang naniniwala ka kay Chen Li? Sino ang nakakaalam kung siya ba ay? Anina pa ako nagkalkula, ang mga dala-dala niyang bagay. Ang halaga sa merkado ay nasa 18 milyon. Eksaktong-eksakto. Sa tingin ko, itong si Chen Li. Hindi kasing simple na iniisip mo. Noon sa hotel. Kahit ano pa ang sabihin. Noong araw na iyon. Kung wala ka. Sa madaling salita. Salamat. Bakit ang kakaiba ninyo? Little God of Wealth, sabihin mo na, si At ba talaga ang kasintahan mo? Hindi. Talaga. Ibig sabihin, may pagkakataon pa ako. Para makasali sa 9 Provinces Conference, kailangan ng isang kayamanan na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon. Makalipas ang 3 araw, may malawakang palitan ng antigo na maaari nating puntahan. Subukan ang swerte kung talagang wala tayong mahanap na gusto. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga pinag-ingatang kayamanan. Gusto mo ba akong alagaan? Alagaan kita. Chen Li, gusto ko siyang magdusa ng walang katapusan. Yung Master Zhang, pakiusap, huwag magalit. May nalaman ako, tungkol kay Chen Li. Mayroon siyang kapatid na babae, na magkasama silang lumaki. Ang pangalan ay Chen Jingshu. Nasa Jinhai Hospital. Saan? Jinhai Hospital. Kuya, dumating ka na. Hoy, hoy, hoy. Huwag kang gumalaw. Humiga ka agad. Kuya, may magandang balita ako sa'yo. Nakakuha ako ng pera. Malaking halaga ito. Pagdating ng panahon, kukuha tayo ng pinakamahusay na gamot at hahanapin natin ang pinakamagaling na doktor. Gagaling ka talaga, sigurado ako. Simula ngayon, unti-unti kong aakyat sa tuktok ng Jinhai. Babayaran ko lahat ng nanloloko sa atin araw-araw. Kuya, ang gusto ko lang ay ligtas ka. Dahil sa akin, nagtiis ka ng lahat ng hiras sa loob ng maraming taon. Ako ang nagpabigat sa iyo. Tanga ka, ba't mo sinasabi yan? Magpamilya tayo. Gumaling ka kaagad. Iyon ang pinakamalaking ginhawa para sa akin bilang kuya. Sa occasion, ang mga papeles at bayarin sa ospital ay naasikaso na lahat, huwag kang mag-alala.
Babachu. Maligayang bagong taon. Sa bagong taon, gagaling ka na talaga, Babachu. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Nagdala rin ako ng dumpling para sa inyong lahat. Ito ba ang bagong kapatid na babae ng kuya? Sino ba dito? Sino ba ang bagong asawa ng kuya? Hindi naman pareho silang dalawa, di ba? Sila ang aking amo, nagtatrabaho ako sa ilalim nila ngayon. Pumunta sila rito para bisitahin ka. Babashu. Sabihin mo sa ate, anong klaseng babae ang gusto ng kuya mo? Ang kuya ko. Sinong masama ang hinamon mo ba? Paalam na habang buhay. Bakit may mamamatay tao pa dito? Anong kasalanan ba ang nagawa ko sa langit? Paano ito pwede? Nakikita niya ba ako? Kuya, Ako ang gumawa nito lahat. Xiao Keishen, may putok ng baril kanina, di ba? Okay ka lang ba? Wala kang masama, di ba? Shenli, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Kuya, okay ka lang ba? Sino ba talaga ito? Ang brutal para gawin ito. Huwag mong hayaang malaman ko sino ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay dalhin si babae sa ligtas na lugar. Xiao Keishen, hindi ka ba sasama sa atin? Ang target nila ay ako na ang pupunta. Mas mapanganib pa para kay Xiaoshu. Sa Jiangnan Hospital, nandoon si Professor Zhu. Tiyak na makakakuha si Xiaoshu ng pinakamagandang paggamot doon. At talagang ligtas din doon. Lanan. Pagtigil ng oras, X-ray vision. Pagkilala sa tunay at halaga. Maaari pang gamitin ang mga bagay para basagin ang bala. Ilan pa kaya ang mga function na hindi pa nadidiskubre? Ano kaya ang nasa dulo ng linyang ito? Ang mukhang ito. Ang katawang ito. Nakakaganyak talaga. Pwede namang i-dispose mamaya, baka pwede munang ipatikman. Sa mga tropa. Hoy, nakalimutan mo na ba ang utos? Itong dalagita. Anak siya ni Lancy, ang underground queen ng Jinhai, ang may-ari ng Phoenix Pavilion. Kung magkakamali tayo sa trabahong ito, at may makakita kahit konting bakas, alam mo kung gaano kagaling silan. Tapos na to, malinis na. Hindi naman makakasagabal kung maghanap tayo ng konting saya, di ba? Nasa ilang na lugar tayo. Kahit multo, di makakita. Dito na, ibaba mo siya. Apusin na natin to, bilis. Bilis. Nasa ilang tayo, bakit may sasakyang huminto rito? May mali. Lancian, ang underground queen ng Jinhai. Ang nag-iisang anak ni Lanxi. Hindi na ako makapaghintay. Umalis ka. Ako muna. Ikaw, pumila ka sa likod. Pakiusap, patawarin niyo ako. Si Lancy ang nanay ko.
Bibigyan niya kayo ng malaking pera. Alam kong anak ka ni Lancy. Ang gusto naming laruin ay mga babaeng tulad mong mataas ang tingin sa sarili. Sige na. Nandito ako para iligtas ka. Nandito ako. Huwag kang lumapit. Pakiusap, natatakot ako. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Lumabas tayo para mag-usap. Huwag kang matakot. Lalabas lang ako sandali. Tingnan mo, nandito na si Mama. Okay na. Tiningnan ka ni Ea Zhang, ang personal na doktor mo, si Miss Lan. Wala namang problema. Puro gasgas lang at malaking takot ang nakuha niya. Kailangan ng pahinga. Huwag nang ipaalam sa akin kung sino ang gumalaw sa aking anak. Sino siya? Mula nang mawala ang kanyang ama, si Tsitsi, ay hindi umasa sa iba. Salamat, talaga. Walang anuman. Sakto lang na nandito ako. Hindi ko kayang hindi tumulong. Malaking utang na loob ang naibigay mo, Lancy. Kung may problema ka sa Jinhai, hanapin mo lang ako. Salamat, Boss Lan. Huwag mo akong tawaging boss. Parang hindi tayo close. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Atlan. Ate Lan. Ano pa ang kailangan mo? Sabihin mo lang. May hilingin ako sa iyo. Nakita mo naman, si Tsitsi lang ang kumakapit sa iyo, hanggang hindi siya gumagaling at lumalabas sa dilim. Pwedeng manatili ka muna dito para alagaan siya. Bukas pa ang auction. Ako rin. Ay tinututukan ng mga hindi kilala. Kung makakapahinga muna dito, ay siguradong ligtas ako. Pwede kong alagaan si Miss Lan. Pero, Ate Lan, may problema rin kasi ako ngayon. May tumututok sa akin. Natatakot ako. Baka maapektuhan si Miss Shan. Bakit pira-piraso na lang ito? Sa buong Jinhai, kakaunti lang ang may ganito. Hindi ko alam kung sino o ano ang gusto nila. Kung pwede, Ate Lan, tulungan mo akong imbestigahan. Kung pareho ang mga nagtangka sa iyo at nagkidnap kay Tsitsi, baka isa lang sila. Kung ganon, dapat ka talagang manatili dito. Sa buong Jinhai, wala nang mas ligtas pa dito. Ginoong Chen, ito ang kwarto mo. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang bell. Talagang boss ng Jinhai. Ang yaman talaga. Noong bata pa si Ate Lan. Ang galing niya. Parang ayaw sa kamay ko ang tubig na ito. Kuya Chenli, hindi ako makatulog. Pwede ba? Miss Tishan, huwag kang magka-misinterpretasyon. Tubig lang ito, totoo. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Ako. Hindi yan ang pagkakamali ko. Paano napunta sa'yo ang litratong ito? Sa totoo lang, naparito ako ngayon para magpasalamat sa'yo. Mabuti naman kung hindi ka nagkamali. Natanggap ko na ang pasasalamat mo. Ang bait mo naman. Yung strap mo. Pwede mo naman akong tawaging Tsitsi. Sige, siksi. Ang huli na ng gabi. May kailangan ka ba sa akin? Bakit? Pinaalis mo ba ako? Siyempre hindi. Pero tingnan mo, hating gabi na. Tayo lang dalawa. Nasa isang kwarto. Sa totoo lang, may kailangan ako.
Pwede ba akong matulog sa kwarto mo ngayong gabi? Ha? Ito. Hindi ito angkop. Talagang hindi pwede. Takot na takot talaga ako. Kapag pinikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga mukha nila. Kapag kasama kita, mas ligtas ang pakiramdam ko. Siksi, sa buong Jinhai, wala nang mas ligtas. Kaysa sa bahay nyo. Huwag mo nang punasan. Hubarin mo ang pantalon mo, ibigay mo sa akin. Ipapadry-clean ko at patuyuin, tapos ibabalik ko sa'yo. Pwede ba? Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Ibigay mo na sa akin. Hindi ko ibibigay. Sige na, kung papayagan mo akong matulog dito ngayong gabi, hindi na kita kukulitin tungkol dyan. Pwede ba? Nakikita ko na. Ang batang to. Talagang sinasadya niya. Chenli. Nandiyan ka ba? Nanay ko, bakit siya nandito? Naku. Kung malaman niya na nasa kwarto mo ako sa kalagitnaan ng gabi, siguradong ipapakulong niya ulit ako. Sa kulungan. Ate Lan, ang huli na ng gabi. Hindi ka pa ba natutulog? Bakit? Ayaw mo bang papasukin ako para umupo? Tuloy ka. Nung buhay pa ang ama ni Tsitsi, ang kwartong ito ay aking silid-aralan. Maganda ang kabataan, pero dapat maging disiplinado. Huwag masyadong magpakalayaw. Masasaktan ang katawan. Ate Lan, aksidente lang. Nahulog ang baso ko. Tubig lang to. Gusto mo tulungan kita? Ate Lan, huwag kang magbiro, seryoso ako. Napakadalisay ko. Totoo ba? Isang dalisay na binata. Gusto mo patunayan ko? Bakit umuga ang kama mo? Kung malaman ni Ate Lan na nasa kwarto ko ang anak niya sa gabi. Ate Lan, ito. Ate Lan, lasing ka na. Halika. Opo dito. Halika. Habang malinaw pa ang isip ko, may sasabihin ako. Gusto kitang kausapin. Sige po, Ate Lan. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang Feng Tsitang sa Jinhai. Sa mabuting salita, ako ang reyna sa ilalim. Pero itong imperyo, pinaghirapan ito ng ama ni Tsitsi. Nakaupo lang ako dito para bantayan ito para sa kanya. Maraming nagpapakumbaba sa harap ko, pero sa likod, gusto nila akong itapon. At sakupin ang lahat ng ito. Ate Lan, ang galing-galing mo, matalino ka. Sa mga nakaraang taon, napakaayos ng Feng Sitang sa ilalim mo. Hanggang ngayon, hinahangaan kita. Kakayahan. Hindi kong gusto kong magdala para kay Tsitsi. Para mabuhay, kailangan kong manatili sa pwestong ito. Hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kaya, palagi kong iniisip, kailangan bang may tumulong sa akin? Tumulong. Wala si Tsitsi sa ama niya. Kailangan niya ng pagmamahal ng ama. Kailangan niya ng lalaking magbibigay ng seguridad. Ganoon din ang Feng Sitang. Kailangan ng isang lalaking kayang panghawakan ang sitwasyon. Ate Lan. Siksi. Ang bagay na ito, matagal ko nang pinag-isipan. Nakikita ko, sobrang umaasa sa iyo si Tsitsi. Ikaw ang una na taong pinagkatiwalaan niya at pinagmalapitan mula pagkabata. Hindi ako sang-ayon. Tsitsi, ano ang ginagawa mo rito? Hintayin mo ako, Tsitsi. Naku, ngayon, kahit tumalon sa ilog Huanghe, hindi na ako makakalinis. Chenli, ang nangyari kahapon, huwag mo nang isipin. Lahat yon dahil sa kalasingan ko. Alam ko, uminom ka kagabi, Ate Lan, pero kung ano nang sinabi mo. Hindi ko talaga gaanong naalala. Kahit ano pa man. Chenli, salamat. Walang anuman.
Ah, si Chanli pala. Gumaling ka na. Sabihin mo, sino yung babae? Tama na, Nana, huwag kang ang magulo. Yung tao kanina, yun ba ang pangulo ng Fenki Hall? Ano, Lancy? Yung rina ng ilalim ng mundo sa Jinhai. Ha? Siya nga. Nagkataon lang, tinulungan ko siya sa maliit na bagay. Iniligtas ko lang ang anak niya. Nagkataon lang na nakakonekta ako sa pamilya Lan. Sa pag-ikot ko sa Jinhai, may kumpiyansa na ako. Kaya pala, ang nag-iisang anak ni Punong Lan nawawala noong nakaraang araw. Malaki ang kilos ng Fenki Hall. Ikaw pala ang nakahanap sa kanya. Nagkataon lang. Munting Diyos na kayamanan, lalo kitang hinahangaan. Na pala. Kumusta na ang kalagayan ng bunsong kapatid? Maayos ang paggamot kay Shu sa Jiangnan Hospital. Huwag kang mag-alala. Pero sabi niya, miss na miss ka niya. Lagi nang tinatanong, kailan mo siya bibisitahin? Pagkatapos ng mga gawain ngayon, bibisitahin na natin siya. Ay, sige na. Nandito tayo para sa mahalagang bagay. Pasok na tayo. Baka maunahan pa tayo sa mga magagandang bagay. Tara na, Tara. Wala namang magagandang bagay dito. Sabi nila may nagbebenta ng raw jed dito. Kailangan mo ng pera, di ba? Subukan mo kaya. Mukhang magandang ideya. Tara. Oy, si Miss Su pala ito. Kamusta ka na? Ran, ikaw. Bakit ka? Chenli, bakit saan man ako pumunta? Laging may lalaking katulad mo. Little God of Wealth, sino siya? Ex-girlfriend ko. At best friend ng senior mo. Di mo alam? Ano ang dapat kong malaman? Bakit nandito siya? Bakit ka nagtatago? May ginawa ka bang masama? Anong kalokohan yan? Wala akong ginawang masama. Binigyan ko ng mukha si Samyang nung araw na yun. Hindi ako pumasok pero hindi ko inakala. Na ikaw pala yun, si Aran. Si Zhang Yang, napakabuting lalaki. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga. Kaya ang pagpapahalaga mo, sa kama niya mo ipinakita. Di ba? Yemi, naiintindihan ko na. Susu, naiinggit ka lang sa kin. Ay, ang kakaiba. Parang may naririnig akong tumatahol. Saan kaya? Akala mo ba, dahil may sugar mommy ka, importante ka na? Sabihin ko sa'yo, maliit na aso ka lang. Talagang mainay na maliit na aso. Young Master Zhang, ang word ng trip mo. Mukhang hindi ka pa nasisita ng husto nung huli. Gusto mo pa ring mag-inay dito. Walang away. Walang suntukan. Walang gagawa ng gulo. Tandaan, walang gulo. Dito, sa skills tayo umaasa. Iba naman ang pustahan natin ngayon. Maglaro tayo. Jade Gambling. Pumili tayo ng 3 raw stone bawat isa. Ang may pinakamahal na jade ang mananalo. Ang matalo, luluhod. Magmamakaawa at tatawagin akong lolo. Ano sa tingin mo? Young Master Zhang, bakit ang dami mong kakaibang trip? Gusto mo bang maging apo ko? Sige, Jade Gambling. Pero kung matalo ka, ibabalik ni Sierra ng medical expenses ng kapatid ko. At magsusorry siya sa harap ng lahat. Little God of Wealth, marunong ka rin ito. Isang hiwa, mahirap. Isang hiwa, mayaman. Subukan mo kaya. Kaya maghanap tayo ng veteranong master para magbigay ng opinyon. Tinawag na nga ako ni Mina na Little God of Wealth. Para sa Little God of Wealth, ang pagpili ng batong jade ay parang laro lang. Young Master Zhang. Ayos na. Ipinakita na ng may-ari ang pinakamagagandang piyesa sa tindahan. Lahat yon para sa atin. Ito at ito. Babala sa'yo, huwag mo kaming lokohin ng peke. Kapag may nangyaring mali, huwag kayong mag-alala, Young Master Zhang. Lahat ito ay amin. Pinakamagandang koleksyon. Mga mamahaling bato na nabili namin noon. Tingnan ninyo.
Masinsin ang texture, maganda ang pattern. Klarong toad skin. At makintab pa. Heto, tingnan ninyo ang kulay at linaw. Talagang high ice variety. Sage, yan na. Ipapahayag ko, unang round, buksan ang batong pinili niyong Master's Hang. Chen Li, maghanda ka na sa pagluhod. At tatawagin mo akong Lolo. Hahaha. Yung Master Zhang, tingnan mo ang kanyang pinili, basura lang. Talagang baguhan. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa Jade. High ice jadate with floating flowers, halaga mga 8 milyon. Kailangan ba sila ang may sagot? Siguradong nagkunsabahan sila. Natalo tayo sa round na to, pwede pa tayong umatras. Naniniwala ako kay Little God of Wealth. May paan siya. Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi ko alam ang kanilang laro. Ang God of Wealth ba naman hindi maglulugi? Bilisan ninyo. Gusto naming makakita. Tumatawa. Tawa ka ng tawa. Kapag lumabas ang totoo, hindi ka na makatawa. Seg. 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 Ice variety jadate with floating flowers. Presyo sa merkado, 8 milyon. Yan ang tunay na galing. Mga tanga, kayo ang ngalang alam. Ngayon, lumuhod kayo at tawagin akong Lolo. Kapag maganda ang mood namin, baka bigyan pa namin kayo ng piraso para laruan. Chen Li, wag na. Nagdaya sila. Hindi dapat bilangin ang round na to, wag na tayong maglaro. Tama, Little God of Wealth. Nakakuha na sila ng high ease variety. Maliban na lang kung makuha tayo ng Emperor Green. Kung hindi, talo talaga tayo. Hey! Sinong nagsabing nagdaya kami? May ebidensya ba kayo? Ano? Natalo? Magdadahilan na? Maniwala kayo sa akin. Paano matatalo ang Little God of Wealth? Mga tanga, akala ninyo makakakuha kayo ng kamanghamanghang bato? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Buksan na yang batong yan. Ang bigat nito, di biro. Hoy, yan lang ba? Parang bato sa ilog yan, tol. Sa pagtaya ng bato, di sa laki ang halaga. Bigyan mo ko ng flashlight. Nandyan na, Boss Zhang. Akala ko may sikreto. Di man lang tumagos ang ilaw sa ibabaw nitong bato. Hoy, yung tao diyan. Tama ka nga, bato lang yan mula sa ilog. Kapag nahati na, malalaman natin. Sandali. Nagsisisi ka na? Huli na para magpalit ng bato. Master. Dito. Dito mo putulin. Boss. Dito? Sigurado ka? Dito mo talaga gagawin? Kung may magandang laman, masisira lahat. Ganito ang pagputol. Sino tong bagito? Akala mo ba pagtaya ng bato? Parang paghiwa ng pakwan lang? Para sakin, alam niyang matatalo siya, kaya sinadya na lang. Gusto lang magpabida. Chen Li, wag kang magulo. Di ganyan ang pagputol ng bato. Tol, ilang taon na kung nagpuputol. Di pa ako nakakita ng ganyang paan. Delikado. Makinig ka sa akin. Putulin mo. Bato na pang sapin lang sa paa, matigas pa. Akala mo ba may makukuhang kayamanan? Bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras namin. Nga, ang galing-galing pa ng dating. Nakakainis na. Tumaas? Huwag kang mangarap. Hihina yan. Hina. Hina. Huwag kang mag-alala.
Magtiwala ka sa akin. Nakuha. Nakuha talaga. Yan. Yan ang Imperial Green. Paano nangyari yon? Nakuha talaga. Glass type Imperial Green. Glass type. Anong suwerte ito? Imperial Green? Paano ito? Bato lang na kinuha niya sa tabi. Paano posible? Ito ay walang katumbas na halaga. Huwag mong ihulog. Huwag. Tol, huwag mo nang putulin. 2 milyon para dito. 2 milyon, bibilhin ko. Magkano? 2 milyon? Parang nagbibigay ka sa pulubi? Ako, 4 na milyon. 50 milyon, 50 milyon. Tash ang ibabayad ko. Ngayon na ang bayaran. 60 milyon, 60 milyon tol. Pag-isipan mo to. Ako rin, akin na yan, akin na rin. Sa akin ibenta. Hindi ibebenta. Kahit magkano, hindi ibebenta. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Master. Excuse me. Tuloy ang paghiwa. Hoy tol, huwag. Yan ay Imperial Jade. Imperial Jade yan, bakit ganyan ang paghiwa mo? Diretso hiwa, kapag nagkamali sa paghiwa. Milyon-milyon, bilyon pa nga, mawawala. Ginu. Ang paghiwa mo, mula sa pinakamakapal na parte, paano kung? Sabi ko nga, paano kung ito? Ang sitwasyon mo. Makinig ka sa akin. Kung ibebenta mo ngayon, siguradong bilyonaryo ka na. Bakit pa? Bakit pa magsasapalaran? Little God of Wealth, parang may punto. Ang sinasabi nila, Shelly, masyadong mapanganib yung ginagawa mo. Hihiwa, kailangang hiwain. Kung ayaw ninyong gumawa, ako na lang ang gagawa. Hoy! Hiwain mo na. Diyos ko, punong berde. Hindi pa naginip, sa buhay ko, nakita ko. Nakita ko ang ganitong bagay na nasa alama. Sabi ko na, may mga bagay, kapag di hinusgahan hanggang dulo. Hindi mo malalaman ang tunay na katotohanan. Shelly, sa hinaharap, kahit sabihin mo kaya mong kunin ang buwan sa langit, hindi na ako magdududa. Sobrang yaman na tayo, sabi ko na, ikaw talaga ang Little God of Wealth. Young Master Zheng. Ano to? Ano ba talaga nangyari? Paano niya nagawa? Paano? Paano naging ganap na berde? Bakit? Bakit siya napakasuwerte? 80 milyon, transfer ngayon, akin na yan. Nakakahiya ka namang magsalita. Kunin mo tong seke, lagyan mo ng kahit anong halaga, ipapangalan ko pa sa'yo. Isang antique street, maging magkaibigan tayo. Ako ang magbibigay. At Yuyu. Bakit ka nandito? Ed Yuyu. Ito si Ed Yuyu. Vice Presidente ng International Jewelry Association. Anak ni Chairman Zhao. Ang aming guro sa pag-aaral ng mahiyas. Ako si Atsulin. Si Ed Yuyu din ang nagturo sa amin. Ah, si At Yuyu pala. Imperial Green Jed, malinaw, makinis, walang bahid. Ganitong class at laki sa buong industriya ng Jedi Satsina. Isa ito sa mga pinakamahalagang kayamanan. Matagal na akong nag-aaral nito, magaling ang mata ko. Ang batong ito mukhang ordinaryo, pero ang laman ay napakalalim kahit ako. Hindi ko lubos makita. Ikaw,
Hindi mo lang ito napili sa libu-libong bato. Ang paghiwa mo, eksakto sa milimetro. Nakaiwas sa lahat ng panganib. Paano mo nagawa yun? Ang master ko ay si Elder Wuming ng Zhongnan Mountain. Kalkulado lang, alam na kung paano hiwain. Hindi ba amoy ang ginamit mo? Totoo ba? Xiao Keishen, marunong kang manghula. Hulaan mo kung magkatulad ang tadhana natin. Ahem. Mina, kasama natin si Ate Uyu. Hindi, totoo ang sinabi niya. Sa huling bahagi ng buhay ng aming patriarch, tumira siya sa Zhongnan Mountain. Ang pangalan niya ay Wuming. Pero ito ay pinakamataas na lihim ng asosasyon. Patriarch. Kung gayon, si Chen Li ba ay naging tiyuhin ni Chairman Zhao? Kung totoo ang sinabi niya, ayon sa ranggo, siya ang magiging lolo ng aming patriarch. Paumanhin sa hindi pagkilala, lolo. Sana'y patawarin mo kami, lolo, nasaan na po? Ang patriarch namin sa Zhongnan, maayos pa po ba ang kalagayan niya? Ginawa ko lang iyon, may ganoon palang tao, siya. Naglalakbay ang master ko. Mabuti naman ang kalagayan niya. Ayaw niyang istorbohin. Lolo, ang Imperial Green na ito, napakahusay para sa aming asosasyon. At sa buong industriya ng Jed ng Sina, napakahalaga nito. Ang alok kong 1 bilyon, payag po ba kayong ibenta? Dahil magkakamag-anak tayo, usapang presyo na lang. Hindi ko inakala nakakuha tayo ng kayamanang nagkakahalaga ng bilyon. Sayang lang, jade lang ito, hindi antigo. At Sulin, kumita tayo ng 1 bilyon sa pagtaya sa bato. Ang 50 milyon lang para kay Xiao Keishen. Madali lang iyon. Sa perang ito, matutulungan natin si Xiaoshu. Pupunta para sa mas magandang paggamot. 1 bilyon. 1 bilyon yon Nawala na lang ng ganon. Ara na. Ginong Zhang, may nakalimutan ka ba? Swertihan lang yan. Anong kayabang-yabang mo? Mukhang hindi pa rin sumusuko si Ginong Zhang kung ganon. Putulin na rin natin yung 2 natitira. Boss, pakiputol na rin po yung 2 natitira. Naghihintay pa ako para makilala ang apo ko. Seg. Talo na ako. Sabihin mo na, ano gusto mo? Simple lang ang hiling ko, gusto ko kayong lumubog na yun din. Ikaw, ay naku Ginong Zhang, ano to, di kaya ng laro? Diyan ka naman, Ginong Zhang, magdadahilan ka ba? Kung lalaki ka, tumupad ka sa usapan, ipakita mo sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap ng pagkatalo. Luhod. Sige, masungit ka, maghintay ka lang. Hindi pa tutapos. Tumabi kayo. Anong siksikan diyan? Talunan ka, tingnan nyo. Tatakas na si Ginong Zhang. Kung di kaya, wag na makipaglaro, duwag. Chen Li, alam ko na mali ako. Nadaya ako ni Zhang Yang. Pinilit niya ako, tingnan mo naman. Ang tagal na nating magkakilala, patawarin mo na ako ngayon, please. Pero hindi mo dapat kinuha yung panggamot ni Xiaoshu. Mabait si Xiao Keishen, nahihiyang manakit sa'yo, ako na lang. Ang mga sampal na ito, para kay Xiao Keishen to. Xiao Keishen, alis na tayo. Chen Li. Tiyuhin, down payment to sa card, yung natitira. Ibabayad ko sa card, bago magnegatibo 12 ng gabi. Salamat po. Nga pala, narinig ko kay Nana, naghahanap kayo. Ang mahalagang bagay na nagkakahalaga ng 50 milyon, para ba, sa darating na Jushao Treasure Appraisal Conference. Paano mo nalaman? Si Lolo Wuming po ang nagsimula ng unang Jushao Treasure Appraisal Conference. Kaya nang dumating kayo ngayon, hula ko, baka may kinalaman ito. Naku, lumalaki na ang kasinungalingan, di na mababawi. Sa totoo lang, hindi ako estudyante ni Lolo Wuming. Nakita ko yung bato kasi may X-ray vision ako. Xiao Keishen, ibig mong sabihin, hindi lang alagad ng misteryosong dalubhasa,
Mayroon ka pang abilidad na makakita sa dulo. Naiintindihan ko, ang dakilang guro ay hindi nakakagusto sa mga estrangherong nakakasagabal. May malalim na dahilan kung bakit itinago mo ang iyong pagkatao. Kung sasabihin ko ang totoo, walang maniniwala sa akin. Binanggit ko ito dahil alam ko ang tamang daan. Upang makatulong sa iyo, tiyuhin. Anong daan? Bukas ng hapon, sa Longsuan Pavilion, mayroong isang napakataas na antas. Ang pribadong pagtatanghal ng mga kayamanan na nangangailangan lamang ng imbitasyon para makapasok. Maaari kong garantiyahan na papasukin ko kayo. Kumpleto na ang lahat ng patunay at dokumento. Ang mga papeles ni Xiao Shu ay naasikaso na rin. Si Tio Zhao ang pangulo ng Jiangnan Medical College. Ang Jiangnan Hospital, maging sa kagamitan o mga dalubhasa, ay pinakamahusay. Huwag kang mag-alala. At saka, si Tio Zhao ay naghanda ng pinakamahusay na plano ng paggamot para kay Xiao Shu. May pag-asa pa ang karamdaman ng bunsong kapatid. Salamat, Sulin. Ako ang dapat magpasalamat. Ako. Tara na. May mabuting balita ang kapatid. Ano ang gusto ninyo? Ano? Hindi ko alam kung kaninong makapangyarihan ang babaeng ito nakasagutan. Gusto siyang patayin na makapangyarihan. Bahala siya. Pero, sa totoo lang, ang ganda ng mukha at katawan niya. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiao Shu. Nandito ang kuya mo. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Kapag sinabi ko, matatakot ka ng husto. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Si Ginong Zhang, si Zhang Yang. Si Ginong Zhang ang nag-utos sa akin na gawin ito. Paano naman noong nakaraan? Noong nasa Jinhai Hospital din, siya rin ba? Hindi ko alam. Isang bisis lang ako tumanggap ng gawain ito. Wala akong alam sa lahat. Mabuti. Huwag ninyong galawin ang pamilya ko. Mula ngayon, ito na ang simula ng aming hidwaan. Kuya Chenli. Nasuri na ang katawan ni Xiao Shu. At saka, ang aming pribadong doktor ay nanatili sa tabi niya. At ang aming seguridad ay napakaligtas. Huwag kang mag-alala. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nag-utos kay Xiao Shu na pumunta sa Jiangnan Hospital. Kahit na hindi ko alam kung paano nalaman ni Sang Yang ang lokasyon ni Xiao Shu. Hindi ito kasalanan mo. Sa huli, dahil sa akin at ang Longsuan Pavilion, ay malapit ang ugnayan sa pamilya Sang. Bukas, ang International Treasure Appreciation Event ay tiyak na dadaluhan ni Sang Yang. Mas mabuti pa. Kung darating siya, huwag na siyang umalis. Zhang Yang mula sa pamilya Zhang sa Hilagang Lungsod. Alam ni Ate Lan. Ang pagkakidnap kay Tsitsi ay tiyak na may kinalaman sa kanya. Kung pupunta rin siya sa appreciation event, bihirang pagkakataon ito. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para ayusin ang lahat sa kanya. Salamat, Ate Lan. Walang anuman. Kailangan pang magpagaling si Tsitsi. Uwi muna kami para magpahinga. Kuya Chenli, bukas na ulit. Mukhang gusto ka ng anak na babae ng pamilya Lan. Sabi ni Ate Lan, wala siyang ama mula pagkabata, kaya kulang siya sa seguridad. Ang pagmamahal na iyon ay parang sa magkapatid lang. Bukas pupunta tayo sa Longsuan Pavilion, maaga kang umuwi para magpahinga. May iba pa bang bagay? Yung mula rito papuntang Longsuan Pavilion, baka hindi maginhawa ang biyahe. Malaki ang bahay namin, maraming bakanting kwarto, baka gusto mo. Sa bahay na lang muna ako magpahinga ngayong gabi. Ako. Nag-iisa lang ako sa bahay. Madilim na gabi, tayong dalawa lang. Parang hindi naman tama yata. At saka, uwi pa ako ngayong gabi. Para kumuha ng gamit para kay Xiao Shu. Ayun pala, may isa pang bagay. Kahit hindi mo mahanap ang hinahanap mong antigo bukas, huwag kang mag-alala. Mayroon kaming isang Ming Dynasty. It Immortal Celebrating Longevity, Bright Yellowstone Seal, ang pagkatasa. Ay maaaring lampas sa 50 milyon. Pero Pero ano? yun ang pinakamahalagang kayamanan ng nanay ko. Kailangan kong kunin iyon kapag wala siya. Para hiramin. Binibining Su. Talagang maluwag ang pagkakatahi mo. Hindi naman ako talaga papaluin ng master ko at saka. Huwag mo na akong tawaging binibining su ng paulit-ulit, nakakarinig. Parang ang layo natin.
Ano ang dapat kong tawag sa'yo? Basta. Tawagin mo na lang akong Susu. Tawagin. Tawagin mo na lang akong Susu. Lalo na. May boyfriend na ako. Malaki ang bahay namin, maraming bakanting kwarto, baka gusto mo. Sa amin ka na lang magpahinga ngayong gabi? Ako. Mag-isa lang nakatira. Chenley, huwag kang mag-isip ng ganyan. Oras na ito. Sino kaya yan? Si Zhang yang kaya ulit. Hala. Ano na naman ang nangyari? Ay naku. Di ka naman talaga matalino, huwag kang sumalpok, na. Ano talaga nangyari? Xiao Keishen, dahil sa'yo, pinalayas ako ni Papa. Wala na akong matutuluyan, di mo ako pwedeng pabayaan. Mabuti naman kung si Papa lang ang... Ha? Bakit ka pinalayas ni Papa? Ay, nakalimutan ko ang importante. Maliit lang tong batang to, ang lakas naman. Tingnan mo, Xiao Keishen, ano to? Digusik siyasan tuguan, nagkakahalaga ng 130 milyon ito. Ang bagay na ito. Saan mo nakuha yan? Ay, ninakaw ko kay Papa. Kaya pala umuwi ka, para kunin to. Isa pang butas-butas na paboritong anak. Natatakot kasi ako na baka di mo makita ang 50 milyon na antigo. At saka, para naman to sa dot ko ako, inaagahan ko lang ang paggamit. Doteng mahigit 100 milyon, ang yaman-yaman talaga. Hala. Huwag naman dahil sa ko, mag-away kayo ng pamilya mo. At saka, sa bukas na siyang Zenhui, kaya ko naman maghanap ng angkop na kayamanan. Ay, para lang sigurado, yung matigas ang ulo kong tatay. Sabi niya naluloko daw ako ng isang dilaw ang buhok sa labas. Xiao Keishen, dilaw ang buhok ka ba? Ako. Di naman. Di siguradong di mo ako lolokohin. At saka, Xiao Keishen, dinala ko to sa'yo, mahihilingin ako. Ha? Ano ang hihilingin mo? Dito na ako titira mula ngayon. Sakin titira. Pwede naman, tutal ako rin naman. Sa Lan family titira para alagaan si Xiaoshu. Sa Lan family ka pala tumitira nitong mga nakaraang araw. Kasama mo palagi ang mag-inang Lan. Naku, Chenli. Si Shu nandyan naman. Si Shu. Ligtas si Shu doon at saka. Nandyan si Erjin, ang pinakamagaling na private doctor. Sige, patawad na. Wala ka namang kasama. Mas comfortable ako. Hindi pwede ngayong gabi nandito ako. Madilim, tayo lang dalawa at... Isang kwarto lang ang meron ako. Bakit hindi pwede ngayong gabi, Little Fortune God? Napaalis ako dahil sa'yo, di ba? Pababayaan mo ba talaga akong matulog sa ilalim ng tulay? Ay, saka na lang. Ako nga, babay, di ako nailang. Ikaw pa, lalaki, anong problema? Little Fortune God, at ngayong gabi, pwede ka naman sa sofa. Paano kita papatulugin sa sofa? 2. Sandali. Ako na lang sa sofa. Di ikaw. Ako ang bisita, na nagdala ng antikong worth 100 milyon. Bisita ba pinapatulog sa sofa? Please, please. At dahil sa'yo. Ninakaw ko tong kayamanan, di na ako makauwi. Na-freeze ang card ko, wala akong pera. Pababayaan mo ba talaga? Akong matulog sa ilalim ng tulay. Little Fortune God, kung papayag ka, gagawin ko kahit ano. Hoy, Little Fortune God, kampante ka ba na ako lang mag-isa sa labas? Aray. Sige na nga, papayag na ako. Alam kong mabait ka, Little Fortune God. Okay, para sa'yo, pagod na pagod ako ngayong araw. Pawisan ako, maliligo na ako. Hoy, babalaha, wag kang titingin. Ako. Little Fortune God, nasaan ang tuwalya? Di ko mahanap.
Little Fortune God, bakit nakapikit? Gasto mo. Sumabay ka sa akin maligo. Ano na naman ang gagawin mo? Little Fortune God, kanina habang naliligo ako, sinabi kong pagkang titingin. Talagang di mo ako tiningnan. Ako. Di ba ako maganda, Little Fortune God? Di ba marunong kang manghula? Hulaan mo nga. May pag-ibig ba tayo sa isa't isa? Bakit ang hina ng tingin? Di ka nakatulog ng maayos kagabi? Sabi ni Ate Lan, darating sila mamaya, tayo na muna ang pumasok. Magsisimula na siguro ang auction. Ginoong Zhang, pumasok na ang target. Ano ba yan? Sikat na ba talaga ngayon si Little Fortune God? Ganun na ba siya kasikat? Mukhang hindi ganoon kasimple. Tingnan mo doon. Yemen. Zhangyang. Sana mabuhay ka pa paglabas mo ngayon. Sana makangiti ka pa rin sa mga susunod na araw. Mga kagalang-galang na bisita, maligayang pagdating sa Longchuan Pavilion. Magsisimula na ang pribadong pagsubasta ng mga mahahalagang bagay. Unang item, King Dynasty Jade, White Jade. Dragon and Phonix Double Link B, panimulang tawad, 6 na milyon. Ang bagay na ito. Nabanggit ito ng aking guro, isa itong pambihirang kayamanan. Subukan kaya natin? Ano ka yun? Ang ginoong ito ay nagtawad ng 6.5 milyon. 7 milyon. Mabuti, 7 milyon dito. Unang tawad, 7 milyon. 8 milyon. Ang binibining ito ay nagtawad ng 8 milyon. May susunod pa ba? Kalahati lang nito ang tunay, ang kabilang kalahati. Ay inayos ng eksperto gamit ang kintsugi technique. Isang, walang halagang lumang jade lang ito. Little Fortune God, talagang magdududa na ako kung mayroon ka bang X-ray vision. Nakikita mo pa yan? Baka nga, 8 milyon, unang tawad. 8 milyon. Ikalawang tawad. 8 milyon, ikatlong tawad. Sold. Binabati kita, binibini. Kapag nalaman ng binibining ito ang katotohanan, baka umiyak siya ng todo sa banyo. Susunod, ang pangunahing tampok ng pagsubastang ito, Tang Dynasty. San K. Alamat, pamilyang kolektor, 1,000 taong sinaunang kayamanan. Panimulang tawad, 40 milyon. Little Fortune God, ang kayamanang ito, narinig ko, sa Southwest International Auction noon. Naabot ito ng 120 milyon. Ito talaga ang kailangan natin. Pero, ayon sa alam namin, ang sangkay eagle-shaped pot na ito, dapat ay pinangangalagaan ng isang overseas collector. Bakit bigla na lang ito lumitaw dito? ang bagay na ito. Mukhang may mali. 60 milyon. Mabuti. Ang ginoong ito ay nagtawad ng 60 milyon. 80 milyon. Ang ginoong ito ay nagtawad ng 80 milyon. May susunod pa ba? 100 milyon. Ang ginoong ito ay nagtawad ng 100 milyon. Unang tawad sa lugar. May 0.1 bilyong yuan. Mataas na kababayan. Nararamdaman mo ba ang isa sa tabi ng Zhangyang? Ang isang naputot up hitsura pamilyar. Ito ay mukhang pamilyar, ngunit hindi ko alam kung saan nakita ko ito. 10 milyong mas mababa ang bid 10 milyong. May iba pa ba nais na magpataas ng presyo? Ito Zhangyang. Ito ay simpleng isang malicious na pagtaas ng presyo. Ano kaya kakaiba tungkol sa maliit na Diyos ng kayamanan? Hindi ba tayo talaga nagbid? Ang bagay na ito at ang UB ay lumabas lamang sa parehong paraan. Ang auction na yon. Natatakot ako na may itinakda ito ng maingat. Upang makahanap ng isang dahilan upang sabihin ang mga ganitong salita. Hindi ito sulin. At Mina ang malaking kapatid. Paano makikita sa Zhangyang? Susu. Sino ang alam tungkol sa paglipat ni Xiaoshu sa Jiangnan Hospital bago? Maliban tayo at Nana. Sa pamamagitan ng paraan, ang araw na Shu ay inilipat tila kami. Nakilala ko ang isang malaking kapatid na lalaki. Sa tingin ko tinanong niya ako kung saan ako pupunta.
Tama. Tingnan ang sa tabi ng Zangyang. Ikaw ba ay malaking kapatid? Sinabi ko sa iyo ang lalaki ay mukhang pamilyar. Chen Li marahil totoo. Big Brothers. Paano? Napakalayon. Paano mo maaaring sabihin? Sinabi ni Chen Li na ito ay karamihan. Pumunta kami dito. Ito ay nasa limelight. Ay Chenley. Ngunit isang booming junior. Magbigay ng pansin sa kung ano ang ginagawa ko kasama ang dalawang mabigat na aparato. Ang defect ay tulad ng pangyayari na si Xiao Shu ay ospital. Alam ito ni Zangyang. Ngunita, ang senior brother ay sumunod na master sa loob ng maraming taon mula noong siya ay isang bata. Paano? Caught. Gayunpaman, palaging naisip ko na ang master ng kapatid na lalaki ay isang tao. Ang hitsura sa mga mata ng mga tao ay hindi tama. Paramihan sa kanila ay alam ang mukha ngunit hindi ang puso. Ang tangsangkay ay gumawa ng isang mataas na presyo sa mga araw na yon, ngunit ngayon. Ito ay isang maingat na binabalik na splice. Hindi lang 100 milyon. Kahit 80 milyon hindi aabot. Bakit hindi pa sila tumatawad? Wala ba silang pera? Kahapon lang humingi siya kay Zhao Yu ng 200 milyon, talagang biglang yaman. Siguro sa buong buhay niya. Hindi pa nakakita ng ganoong kalaking pera. Pa sa planong ito, malaking puhunan ang inilabas ko. Kung magtagumpay, kalahati ng Kinyon Pavilion ay sayo. Kung hindi, itatapon kita sa ilog para maging pagkain ng isda. 110 milyon, una. Sinigurado mo sa kung walang problema. Sigurado ka bang walang makakapansin sa ginawa mo? Siyempre, totoo ito. Medyo inayos lang, yung si Chen Li. Lalaki lang naman. Eh bakit hindi pa siya tumatawad? Sabihin mo sa akin bakit. Ginoong Zhang, ang gumawa nito ay isang dakilang eksperto sa gintong pagkukumpuni. Nakatago ang mga bakas sa loob. Sa pinakamalalim na bahagi, maliban na lang kung gumamit ng profesional na kagamitan. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi makakita ng anumang depekto. Kung walang problema sa bagay na yon. Ikaw ang may kasalanan, Ginoong Zhang, hindi talaga. Isipin mo, hinablot niya ang pwesto ko sa paligsahan. At inagaw ang dalawa kong kapatid na babae sa sine. At saka, ang pangakong bahagi sa kita ay halagang hindi ko makukuha sa Kinyon Pavilion. Sa buong buhay ko. Impossible. Napakalayo niya. Paano niya makikita? 110 milyon, pangalawa. Baka naman tong batang to. May kakaibang kakayahan, alam ko. Ginoong Zhang, naiintindihan ko na, sinasadya niya tayong paglaruan. Paisipin nating walang interesado. Para makuha niya ng mura, Ginoong Zhang, kailangan nating magpatuloy, siguradong alam ng batang to. Ang halaga nito. Iyak natatawad siya sa huling sandali, sigurado yon. Hindi pwede. Paano kung hindi na siya tumawad? Naipit ba sa atin, Zhang Xiao? Maniwala ka sa akin ngayon. Hindi magkakamali ang hinala ko. 100 milyon at 10 milyon pangatlo. 100 milyon at 20 milyon. Aray. Wala na, lahat wala na. 100 milyon at 40 milyon. Apat na pong milyon. Pangatlong tawad, ipinagbili. Sabi ko na sa'yo, Zhang Xiao, yung lalaking ito, ay talagang malulugi ngayon dito. Diyos ko, Manting God of Wealth. Ito ba? Ganun ba talaga kagaling? Mga kagalang-galang na bisita, ang sumusunod na okyon ay mula sa panahon ng Qianlong ng Dinastiyang Qing. Isang terakotang banga, mayroon itong makasaysayan at artistikong halaga. Gayunpaman, dahil sa kung paano ito naipasa at sa kalagayan nito, hindi ito ideal. Malinaw ang mga kapintasan, panimulang presyo, 10,000 yuan. Kahit na may kapintasan ay ipinapakita pa rin, sa ganitong kalagayan, sa banyo ko pa lang ay inaagawan na nito ng espasyo. Ang bagay ay talagang luma, ngunit ang mga kapintasan ay talagang naroroon. Ang mga interesadong bisita ay maaring magpasya ng mag-isa. Simulan na ang pagtawad. Medyo makatotohanan naman ang sinabi ng auctioneer. Napakaraming pinsala. Malaki ang epekto nito sa halaga. Malamang na hindi ito mabebenta. pangalawang pagpapapawis, abnormal ang panloob na estruktura. Chen Li, Yan nung naging porselanang may kulay at butas na may umikot na loob na banga. Bihira sa mundo.
Noong huling bahagi ng dinastiyang Qing, upang maiwasang magpadala sa ibang bansa ang pambansang kayamanan, ito ay pinahiram muli ng isang bihasang manggagawa upang itago. Kailangan ng tiyak na pamaraan at lakas upang basagin ang panlabas na peking dekorasyon. Para lumitaw ang tunay na anyo. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Pambansang kayamanan, ito ay tunay na pambansang kayamanan, ngunit kailangan kong manatiling kalmado. Hindi ko dapat pagising ang pag-ingat ni Samyang at ng kanyang mga kasama. Naiintindihan ko, ngunit maaari mo bang pakawalan muna ang kamay ko? Medyo masakit. Paumanhin. Sobrang nasasabik lang ako. Munting God of Wealth, sa susunod na masabi ka. Hawakan mo na lang ang kamay ko. Hindi ako nasasaktan. Panimulang presyo ay 10,000 yuan. Sa ngayon, walang tumatawid, kaya, sa kasamaang palad, 100 at 1,000. Ginoo. Paumanhin, ayon sa patakaran ng subasta na ito, ang bawat pagtaas ng halaga ay hindi dapat bababa sa 10,000. 111,000. Tingnan ninyo, ang kite, sobrang kit talaga. Gumastos ng 100,000, 111,000 para sa isang basurang walang kumukuha. Kulang na lang tumawa ng 3 bises. Isang hamak lang, nakatanggap lang ng konting swerte. Yung Masters Hang, siguradong babagsak siya ngayon dito. Hindi na makakaahon pa. Hindi siya tanga, napakalinaw na may depekto ito. Ano ba ang pakay niya? 150,000, Ginoo. Bid na 150,000, unang tawag. Bakit hindi na siya sumunod? Baka sinasadya niyang itaas ang presyo para lokohin ako. 150,000, pangalawang tawag. 160,000, Ginoo. Bid na 160,000. Akala mo maloloko mo ako. 160,000, unang tawag. Magaling, yung Masters Hang. 160,000, pangalawang tawag. Sino ba ang bibili ng ganitong bagay? 160,000, pangatlong tawag. Sold. Hala, munting batala ng yaman. Saan na yung magandang palabas na sinasabi mo? Hindi ba si Chen Li natin ito? Naglabas ng 140 milyon para bumili ng mahalagang kayamanan. Ano? Dito nagdiriwang? Yang Master Zhang. Sa'yo ito, sana makauwi ka pa. Huwag kang umiyak ha. Baka hanapin mo pa ang nanay mo. Ano ang ibig sabihin? Yung Master Zhang, huwag kang magmadaling umalis. Sandali lang, may magandang palabas pa. Anong magandang palabas? Ano ba ang ginagawa ninyo? Nana, Susu, Lolo Chen. Ang tatay ko, Presidente Zhao, pinapatawag kayo agad. Young Master Zhang, bakit ka nandito rin? Miss Zhao, Presidente Zhao, para saan po ang pagtawag sa amin? Ito, si Presidente Zhao na ang magpapaliwanag. Pero dahil nandito rin si Young Master Zhang, sama-sama na kayong lahat. May itatanong ang Appraisal Association. Tanungin ako. Inayagan ninyong makalusot at ma-auction ang ganitong bagay. Saan ninyo ilalagay ang reputasyon ng buong Appraisal Association? Paano na ang kredibilidad at dignidad ng buong industriya? Ginong Zhao. Presidente Zhao, Ginong Zhao. Presidente Zhao. Palang Longsuan Pavilion ay negosyo ninyo rin pala. mas tumpak si Presidente Zhao at ang kanyang Appraisal Association. Ang kumokontrol sa lahat ng auction house sa Jinhai at ang asosasyon. Ang nagbibigay lakas sa buong antique industry. Ano pala to? Yung janitor, nagsisisi sa binid niya, ngayon sinasabing fake. Ang aking item, tama? Ang weird talaga mula nang pumasok hanggang ngayon. Wala namang nagsabing peke ito. Kusa kang umamin, Young Master Zhang. Totoong-totoo ang item. Ero. Ito ay isang depektibong produkto na may malubhang sira. Young Master Zhang. Ikaw ang nagdala nito. Dapat ka bang magbigay ng paliwanag sa aming asosasyon? Paliwanag? Anong paliwanag? Totoong-totoo ang item. Kung may sisihin, sarili ninyo dahil kulang sa galing. Hindi mo tumapapasa sa akin, Young Master Zhang. Huwag kang magpanik, hindi kita sinisisi, sa halip. Nagpapasalamat pa ako sa iyo, salamat sa pagpapakita sa amin.
kung paano kumita ng ilang bilyon. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa patakaran ng asosasyon, ang mag-aksyon ng depektibong produkto ay dapat magbayad ng halaga ng aksyon. 3 bises ang halaga. 3 bises. 420 milyon. Little God of Wealth. Tunay kang reinkarnasyon ng Diyos ng Yaman. 420 milyon. Bukod pa rito, dahil sa malubhang pangyayaring ito, nagpasya rin ang aming appraisal association na itataboy sa asosasyon ang lahat na may kinalaman sa pamilya Zhang. At hindi na muling tatanggapin. 420 milyon? Bakit hindi ka nalang magnakaw? Yung 180 milyon noong nakaraan. Parang hindi mo pa binabayaran sa akin. Gusto mo sabay na lang. Huwag mong gamitin ang asosasyon laban sa akin. Kung hindi dahil sa pamilya Zhang 20 taon na ang nakalipas. Nagsara na sana ang asosasyon ninyo. Mga walang utang na loob. Honey, yon ay utang na loob ng nakaraang presidente. Wala akong kinalaman doon. At, yung Master Zhang, hindi kita kinukonsulta. Sinasabi ko lang sa'yo, ang desisyon ng asosasyon. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa pamilya Zhang? Paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda? Hinampas mo ako? Bukod dito, ang aming appraisal association ay maglalabas ng opisyal na sulat sa publiko. Mula ngayon, lahat ng industriyang may kinalaman sa appraisal association ay titigil sa pakikipagtulungan sa inyong pamilyang Zhang. Ikaw, Sige, nagtutulungan kayong dalawa laban sa akin? Hintayin nyo lang. Ako. Babalik ako. Tama ba, Young Master Zhang? Hayaan muna natin kung makakabalik ka pa, pero ngayon, hindi ka na makakaalis. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Sana masaya kang umalis. Ang usapin ni President Zhao sa'yo. Tapos na ba? Ngayon, oras na para pag-usapan natin ang ating usapan. Anong gagawin mo? Dito sa... Talagang ginawa mo? Kaibigan, ang pamilya niya ay ang mga Zhang. Dapat tumigil ka na. Tumigil. Nang gusto niya akong ilagay sa alanganin. Nag-isip pa siyang tumigil. Nang dinukot niya ang kapatid ko. Nag-isip pa siyang tumigil. Dahil ang apelyido niya ay Zhang. May koneksyon. Pwede akong galawin pero hindi ang pamilya ko. Ganun pala ang nangyari? Kaibigan, Six, gawin mo ang gusto mo. Ang nangyari ngayon, ako ang bahala. Young Master Zhang, kamusta ka? Senior brother. Ikaw nga ang nagtaksil at nagbigay ng lokasyon ni ate. Gusto kong maghintay hanggang sa Kyushu Association. Pero mukhang hindi na kailangan. Lahat ng nasa kwartong ito ay mga core member ng Appraisal Association. Puntahan mo at patayin silang lahat. Mula ngayon, ang Appraisal Association ng Jinhai ay magiging sayo na lang, Zhao Hui. Yan, yung Master Zhang, hindi pwede. Ayokong pumatay. Ang Kit, umalis ka. Ang Kit mo, magsalita ka. Bakit tumahimik ka? Matagal na kitang tiniis. Young Master Zhang. Para lang sa isang appraisal association. Kailangan ba ng ganitong malaking eksena? Ang Appraisal Association, ang aming pamilyang Zhang, ako, si Zhang Yang, ganito lang ba ang kayang tingnan ng mga mata ko? Ang gusto ng aming pamilyang Zhang ay ang buong Jinhai. Pagkatapos kayong mga hadlang ngayon, ang susunod. Dadalhin ko ang mga tao para wasakin ang pamilyang Lan. Sa oras na iyon, sa buong Jinhai, sa ibabaw at ilalim ng lupa. Isang boses lang ang maririnig, ang boses ng pamilyang Zhang. Ang yabang mo naman. Tinanong mo ba ang opinyon ni Master Lan ng Fengxi Hall? Si Lancy, wala na siyang ngipin, pa ang babaeng tigre na walang pangil. Ni sariling mahal na anak ay hindi niya maprotektahan. Zhang family sa hilaga ng lungsod. Ang laki ng kapangyarihan niyo. Ate Lan. Tama ka, huli na ako. Sakto, napanood ko ang magandang palabas niyong naghahabulan. Ikaw ang humawak sa anak ko. Huwag kang lumapit. Tumigil ka. Babalaan kita. Huwag kang lumapit. Nasa kamay mo ang baril. Kung natatakot ka sa akin, bakit hindi mo iputok? Mahal. Ate Lan, itong si Zhang Yang at ang pamilyang Zhang. Ano ang plano mong gawin?
Kailangan ng magpalit ng lasa ang mga isda sa dagat. Tungkol naman sa pamilyang Zhang. Oras na para ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na may-ari. Nga pala, si Tsitsi, araw-araw kanyang inaalaala. Kung may oras ka, bumisita ka sa kanya. Ang kwartong inihanda para sa iyo sa bahay. Palaging malinis. Mukhang hindi pwede ngayon, Ate Lan. Kami. May mahalagang bagay pang kailangang asikasuhin. Mahalagang bagay, naiintindihan ko. Mga bata pa naman kayo. Pero huwag mong kalimutan. May kapatid ka pa sa bahay na naghihintay sa pag-uwi mo. Alis na ako. Hoy, little god of wealth, sa loob nito. Tunay bang napakahalagang pambansang kayamanan? Siyempre naman. Kailan pa ba ako nagkamali? Susu, Ano? Bakit? Hoy, anong pinag-usapan nyo? Bakit kayo nagbubulungan? Chairman Zhao, tungkol sa sinabi mong bagay. Hayaan mo munang pag-isipan ko pa. Kiyan mo itong sinasabi mo. Ilang taon mo nang sinasabi. Ikaw, hanggang kailan mo ako pahihintayin? Master Su, Chairman Zhao. Parang, hindi ako naparito sa tamang oras. Wala yon, pasok ka. May kailangan ka ba? Narito ako upang humiling ng kamay ng anak ninyo. Oh, ang Jusho Conference ay hindi pa nagsisimula. Naisipan mo ng manliga sa anak ko. Alam mo ba kung ano ang basehan ng paghiling? Ang aking tapat na puso at ang aking kakayahan. Kumpiyansa akong mananalo sa Juso Conference. Makuha ang unang pwesto. Ang lakas ng bunganga mo saan nanggaling ang tiwala mong ito? Ito ang lihim na paglalaro sa porcelain ng pastel hollow-out hair turning bottle. Ito ay isang napakagandang likha. Nakita ko lang ang paglalarawan nito. Sa mga sinaunang aklat, akala ko ay hindi totoo. Hindi ko inakalang. Ganito pala ang istruktura nito. Ito ay isang napakahalagang kayamanan ng bansa. Ang bagay na ito, pwede kong gamitin bilang katibayan para maikasal ako kay Suling. At bilang maliit na patunay ng aking kakayahan. Pwede na yan. Sang-ayon ako sa kasal na to. Pangulong Zhao, hindi ka pa nakapag-asawa sa pamilya Su. Anong karapatan mo na magdesisyon para sa aking anak na babae? Sabihin mo, pumayag ba ngayon si Master Su? Sa kasal na ito, Napakalaki ng pangarap mo. Kailangan mong makuha ang unang pwesto sa Pulong Juso muna bago iyon. Chanli, may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Talagang ang ikalawang pagkidnap kay Chaoshu. Ginawa yun ni na Zhang Yang at ng angkan ng Zhang. Ngunit ang unang pagkidnap, hindi gawa ng angkan ng Zhang. hindi ang angka ng Zhang. Sino pa ba? Hindi ba ito ang jade pendant na ipinasa ng mga ninuno? Hindi ba dapat dala-dala ito ng kuya? Bakit nasa akin ito? Kalahati na lang ito. Nasaan ang kalahati? Alam na ako,